So, let me check ko lang. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Hello. Meron naman pala. Meron. Meron pala, 'no? Meron tayong, um, ayun, sandali, isip ko lang air. Patulog na ako kasi sabi ko, bago ako tuluyang matulog, ako muna live isa na lang, sa live na lang. So, talakayin lang natin itong, yan, talakayin lang natin ito guys, 'no? Talakayin lang natin itong gastos, 'no? Etong milyon-milyon na gastos 'no ni VP Sara sa kanyang mga personal trip. Take note mga kaibigan, personal trip niya ito. Tapos ginamit niya ang pondo ng bayan, ginamit niya ang pera ng bayan, 'di ba? Guys, it's so unfair, 'no? Dapat talaga makulong 'to, 'no? Unfair ito mga kaibigan na isang government official gagamitin mo ang tax ng taong bayan, ang pondo ng taong bayan para sa personal mong interes, doon. Dapat talaga makulong 'to, 'no? So, pero bago ang lahat mga kaibigan, tayo muna ay share 'no, share muna natin yung ating, video 'no. Grabe 'to mga kaibigan, dapat 'to kulong na talaga 'to, eh. Hindi ito dapat pinapalampas guys 'no. Pondo ito ng taong bayan 'no, pera ito ng taong bayan pagkatapos ginagastos lang niya sa kanyang personal trip. Grabe mga kaibigan ang ginagawa 'no ni VP Sara Duterte. Dapat talaga 'to ay makulong na 'no. Dapat ano na 'to, i-impeach na talaga 'to at kasuhan para makulong. Kasi sobra na 'to guys 'no, hindi na 'to maganda, itong, ginagawa niya. Hmm, Grabe na 'to mga kaibigan 'no. Hmm, okey. Hmm. So, share lang natin guys, yung share lang natin sa ating, newsfeed tsaka sa group, 'yan. Okey, 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 okey. Tapos sa newsfeed 'yan, okey, share natin. Newsfeed, eto, 'yan share natin. 'Yan, share natin. Okey, 'yan. So 'yan, okey na guys 'no? 'Yun. So, ngayon po, ito po yung ating pag-uusapan ngayon mga kaibigan. Ito pong si VP Sara Duterte ay gumastos po 'no ng 20.68 million. 'Yan mga kaibigan, sa kanyang international and local trips in first 7 months of 2025, 'yan. So, mga kaibigan, napaka-unfair naman po para sa ating mga Pilipino na sabi ko nga sa inyo, kahit isang tuka tayo, 'di ba? Kayod tayo para makakain, tapos kakayod na naman para makakain. Pero meron tayong Vice President na ginagamit lang yung pondo 'no, ng bayan, yung pera natin ginagamit para lang sa kanyang personal na pamamasyal sa ibang bansa. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, mabuti sana kung, kahit everyday siya umalis papuntang ibang bansa, kung pagdating niya meron siyang dalang kahit pisong duling man lang 'di ba, na investment. Pero hindi po mga kaibigan, wala pong gano'n. Si VP Sara Duterte ay gumagastos ng pera ng pondo ng bayan sa kanyang personal trip, kung saan siya po ay naninirang puri, sinisiraan ang ating pangulo, ang gobyerno, sinisiraan ang turismo, sinisiraan ang Pilipinas.
pagkatapos ginagamit niya ang pera ng bayan para tayong iginisa sa sarili nating mantika. Na pera natin, pondo natin, taxes natin, pagkatapos sinisiraan niya ang mga Pilipino at sinisiraan niya ang Pilipinas. Grabe talaga mga kaibigan, basura talaga ang Vice Presidente na 'to. Napakawalang hiya talaga ng Vice Presidente na 'to. Eto talaga ang nakita kong Vice Presidente na walang kuwenta, talagang walang hiya talaga mga kaibigan 'no. Hindi ito acceptable guys. Hindi natin dapat i-accept ito ng mga Pilipino. Dapat ay i-demand natin 'to mga kaibigan at, hanapan natin siya guys ng accountability at dapat ay bayaran niya ang lahat ng ito. Bayaran niya 'to dahil personal trip itong ginawa niya. Hindi ito hindi ito ano guys, hindi ito, trip na working 'no, working, visit. Hindi, kundi pangsarili niya mga kaibigan. Take note mga kaibigan, tinawag pa niya na bobo daw yung administrasyon dahil dahil, dahil nga, tinitingnan 'no o tinatanong yung kanyang mga trips. Ang sabi niya wala daw siyang ginagastos. Hindi daw siya gumagastos ng pondo ng taong bayan. Wala daw siyang ginagastos sa taxpayers, money sa kanyang, pagpunta sa ibang bansa. Pero lumalabas mga kaibigan na gumastos pala siya. At eto na nga, lumabas na gumastos siya 'no, pondo ng taong bayan sa kanyang mga personal trip kung saan siya ay namamasyal sa iba-ibang mga bansa at siya ay naninirang puri sa Pilipinas. So, kita natin basura talaga itong Vice Presidente na 'to. Dapat ito ay talagang, ituloy na yung impeachment para talagang siya ay ma-impeach na kasi wala siyang ginagawa mga kaibigan kundi gastusin ang pondo ng taong bayan. Ang dami-daming mga kababayan natin na naghihirap, na nangangailangan ng tulong pagkatapos gagastusin lang niya para sa kanyang personal na trip, para sa kanyang pamamasyal. Grabe mga kaibigan, napaka-korap talaga ng Vice Presidente na 'to. Walang kasing kumbaga walang ano, walang hindi mo puwedeng mai-describe, yung kanyang pagiging kurakot, yung kanyang pagiging korap, hindi mo mai-describe mga kaibigan. Ang kapal ng mukha. Biro mo mga kaibigan, gumamit ng pondo ng taong bayan. Ang kapal ng kanyang mukha, kababayan. Hindi pa nga niya na na sasagot yung tungkol sa kanyang, 612 million na confidential funds. Hindi pa nga niya nasasagot. Ito gumastos na naman mga kaibigan. Ang kapal ng mukha mga kaibigan. Grabe ang kakapalan ng mukha ng Biseng Presidente na 'to. Nakakatulog pa kaya ito sa gabi? Alam mo mga kaibigan, hindi ko maubos maisip kung nakakatulog pa talaga siya sa gabi. Parang wala na talaga siyang konsensya. Parang parang simple na lang sa kanya ang gumamit ng pera ng taong bayan para sa kanyang sariling kapakanan. Parang simpleng-simple na lang sa kanya mga kaibigan na gumamit ng pondo ng taong bayan para sa kanyang sariling kapakanan. Tingnan niyo mga kaibigan, eto so the Office of the Vice President said that it has spent 20.68 million of its 2025 international and local travel fund in the first 7 months of 2025, leaving the agency with some 41.61 million for the agency's trips this year. So, and now, OBP spends 20.68 million international local trips in first 7 months 2025. Ang kapal ng mukha. Saan niya kaya kinukuha 'no, yung kakapalan ng kanyang mukha mga kaibigan? Remember mga kaibigan, grabe ang kapal ng mukha, hindi lang makapal ang mukha, sinungaling pa. Sabi niya mga kaibigan 'no, sabi niya galit na galit pa siya nung tinatanong siya tungkol sa trip niya. Sabi pa niya, hindi daw siya gumagastos. Wala daw siyang ginagastos sa pondo ng taong bayan, personal daw niyang pera. Ngayon lumalabas mga kaibigan na meron palang ginastos ang Office of the Vice President. Ang kapal ng kanyang mukha mga kaibigan.
Saan kaya niya hinuhugot ang kakapalan ng kanyang mukha, mga kaibigan? Grabe ang kapal na mukha ng Vice Presidente na 'to. Super kapal na mukha. Nakakatulog pa kaya siya sa gabi habang habang siya ay gumagastos ng pera ng taong bayan na hindi naman working visit? Mga kaibigan, sarili niyang travel, pamamasyal niya, ang ginagamit niya pera ng gobyerno. Sana mga kaibigan 'no, sana ito ay, habulin sana ito, sana ay panagutin siya dito 'no, ng gobyerno. Walang untouchable dito, hindi puwedeng magkaroon dito ng untouchable dahil ang pangulo nga natin, pangulo ng Pilipinas 'yan, pero never 'yan gumamit ng pera ng taong bayan. Pangulo ng Pilipinas 'yan, pero never 'yan gumamit ng pera ng taong bayan. Pero itong Vice Presidente na 'to, ang kapal ng mukha mga kaibigan. Tingnan niyo mga kaibigan, sinungaling pa, hindi daw siya gumamit ng pera ng taong bayan. Tingnan niyo, grabe napakasinungaling, ang kapal ng mukha. Ng panibagong hirit ni VP Sara matapos unahin ng Malacanang ang kanyang mga biyahe abroad. May patutsada rin ang pise sa anti-drug campaign ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Tingnan niyo guys, ang kapal ng mukha. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Tingnan niyo tingnan niyo. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately, Makapal ang mukha niya guys, grabe. Ni VP Sara ang administrasyon ni PBBM. Hindi raw kasi nito naiintindihan ang pagkakaiba ng personal at official trip. Tingnan niyo Kasi kapal. ni Palace Press Officer Claire Castro ang frequent overseas trips ng bise. Pang-personal daw ba o pang-bayan ang hirit ni Castro? Ang sagot naman ng pangalawang Pangulo. ilalagay namin doon personal. Tingnan paksinungaling. Separate from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Hirap na hirap siya sa pagsisinungaling. So, Hirap na hirap siya sa pagsisinungaling. walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero Yan daw personal daw wala daw ginamit na pera ng gobyerno sa kanyang lakad. Take note mga kaibigan, napakasinungaling. Wala daw ginamit na pera ng gobyerno sa kanyang mga lakad. Personal daw. Ngayon mga kaibigan, eto lumabas na ang katotohanan. Eto na, lumabas ang katotohanan guys. Kapal talaga ng mukha. Yan. The Office of the Vice President said that it has spent 20.68 million of its 2025 international and local travel fund in the first 7 months of 2025. Tignan mo yan, kaibigan. Kapal ng mukha. Saan kaya niya kinukuha ang kakapalan ng kanyang mukha, mga kaibigan? Grabe. Grabe, mga kaibigan. Super kapal ng kanyang mukha, mga kaibigan. Saan niya kinukuha ang kakapalan ng kanyang mukha? Saan kaya, no? So, ito mga kaibigan, sana, guys, i-demand natin 'to ng mga Pilipino. Hindi puwedeng ganyan na ginagastos lang yung pera yung pera ng taong bayan ginagastos lang para sa kanyang personal na trip. Hindi puwede yan mga kaibigan. Pera natin yan. Hirap na hirap tayo sa pagtatrabaho pagkatapos gagastusin lang ng isang vice president na ginagastos niya para lang manira sa ating gobyerno, sa ating pangulo at sa ating turismo. Wala man lang benefit na yung singkong duling wala man lang siyang dala na investment, kundi puro lang paninira sa ating gobyerno at sa pangulo. Pagkatapos ginagastos niya ang pera ng bayan. Tingnan mong napakasinungaling ng gaga. Putang ina yan talaga. Napakasinungaling yan. Hayop na yan. Hayop talaga. Napakasinungaling, di ba? Hayop talaga siya mga kaibigan. Hindi ko maintindihan kung nakakatulog ba talaga siya mga kaibigan. Kahit sinong Pilipino, magagalit talaga mga kaibigan dahil ginagastos niya ang pera ng taong bayan
na hindi naman ito working visit. Hayop talagang putang ina. Grabe mga kaibigan, no? Hayop, hayop talaga. Grabe, nakakatulog pa kaya itong hayop na 'to. Grabe mga kaibigan, no? Ay, nakaka-high blood, no? Nalaman ko 'to mga kaibigan. Gumagastos siya. Pera ng taong bayan, pera natin habang tayo mga Pilipino, nagkakandara pa tayo sa pagtatrabaho. Isang tuka, nagtatrabaho tayo para lang makakain. Pagkatapos siya mga kaibigan, gagamitin lang niya yung pera natin para lang sa kanyang pansarili na pamamasyal. Ang kapal ng mukha, ang kapal ng mukha ng putang ina. Ang kapal ng mukha ng gaga na babae na yan. Bastos na babae na yan. Napakakapal talaga ng mukha. Grabe, mga kaibigan, no? Sobra. Kaka-high blood, no? Ano talaga ako mga kaibigan kasi ginamit niya yung pera ng bayan. Pondo ng bayan ito. Gago talaga putang inang babaeng ko. Grabe. So, mga kaibigan ha, ito ha, itong ginastos niya ha, 20 20.68 million at madadagdagan pa yan dahil meron pa siyang trip ngayon sa Japan. At kasunod niyan, meron pa siyang trip sa iba-iba pang mga bansa. Madadagdagan pa yan yung pagwawaldas niya ng pera ng taong bayan. Makita mo guys, hindi pa nga niya naayos yung kanyang problema sa confidential funds sa 612. Hindi pa nga niya naaayos, hindi pa nga siya nakakapagpaliwanag kung saan, kung anong ginawa sa 612 million. Ngayon, ito na naman, 20.68 million for 7 months only. Madadagdagan pa dahil pupunta pa siya sa Japan at pupunta pa siya, mag-a-around the world pa siya. Ang kapal ng mukha. Grabe. Napakakapal ng mukha ng Vice Presidente na to. Nakakatulog pa kaya siya sa gabi. Ano mga kaibigan, dapat i-demand natin to mga Pilipino. I-demand natin to mga Pilipino. Hindi pwede na ganito. Niloloko lang tayo ng babae na to. Gago talaga itong babae na to. Putang ina talaga itong babae na to. Mga kaibigan, no? Walang kwentang Vice Presidente. Dapat dito ma-impeach mga kaibigan. Hindi tayo papayag na basa-basa na lang na ginagamit ng yung pondo ng taong bayan para sa kanyang pang-personal na lakad. Hindi tayo papayag na ganyan mga kaibigan, no? So, eto mga kaibigan, kailangan i-demand natin 'to, na hindi tayo puwedeng ganituhin na lang mga kaibigan, na niloloko tayo ng babae na 'to, gago na babae na 'to, na, um, walang ginawa kundi magwaldas ng pera ng taong bayan. Nakakairita talaga guys, no, nakakagalit talaga. Sabi ko nga sa inyo guys, kahit na gumamit siya ng gumamit ng pera ng pondo ng taong bayan, pero pagdating niya dito, may balik. Okay lang yun. Pero wala na ngang balik. Pagkatapos ginagamit pa niya yung pondo ng taong bayan, sinisiraan pa ang gobyerno, sinisiraan pa ang Pangulo, sinisiraan ang turismo natin. Ang Pilipinas sinisiraan. Ang babaeng yan. Grabe mga kaibigan, napapamura talaga ako. Ayoko na nga magmura mga kaibigan dahil hindi naman ako sanay na magmura. Grabe. Ay naku talaga mga kaibigan, no? Grabe mga kaibigan. So sinungaling siya, sinungaling ha. Sabi niya, oh, wala daw siyang ginamit, no? Hindi daw siya gumagamit ng pondo ng bayan. Pero nakita, no? Nakita niya, nagsisinungaling. Grabe. Panibagong hirit ni VP Sara matapos punahin ng Malacanang ang kanyang mga biyahe abroad. Tingnan niyo ha. May patutsada Sabi niya rin wala si daw siyang sa ginamit. anti-drug Hindi daw campaign siya ng gumagamit ng Pangulo. pondo Narito ang agenda report ni ng Joe bayan. Fernando. Tingnan niyo ha. Tinawag pa na bobo daw ang Hindi ko alam kung ang sinasadya gobyerno. nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa Oh, administrasyon. kita mo ha. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Pinanata ni VP Sara ang administrasyon ni PBBM. Hindi raw kasi nito naiintindihan ang pagkakaiba ng personal
official trip. Kamakailan lang kasi kinwestiyon ni Palace Press Officer Claire Castro ang frequent overseas trips ng bise. Pang-personal daw ba o pang-bayan ang hirit ni Castro? Ang sagot naman ng pangalawang Pangulo. Ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Personal daw, Hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. hindi daw siya gumagamit ng pera ng, Pera ng bayan. hindi daw siya gumagamit ng pera ng bayan. Personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Hirap na siya sa pagsisinungaling, hirap na siya magsinungaling. Yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno. Wala daw siyang ginamit na pera ng gobyerno. Ako. Wala siyang ginamit na pera ng gobyerno. Ni Sara sa loob ng 2 linggo. Una ang Malaysia kung saan siya nagdaos ng Independence Day celebration. Pangalawa naman ang Australia kung saan dumalo siya para magsalita sa Free Duterte Now event. Ayon kay VP Sara, nagsagawa rin daw siya ng consultation kasama ang Filipino community abroad sa parehong overseas trip. Kaya frustrated daw siya na hindi siya naiintindihan ng administrasyon. Nagpasa rin din ang bise sa ginagawang pagdalo ng Pangulo sa Take note. Ang sabi niya, wala daw siyang ginagamit na pera ng gobyerno. Tignan niyo sinungaling talaga ang putang ina. Wala daw siyang ginagamit na pera ng gobyerno. Ano to ngayon? Lumabas. Ayan. OBP spends 20.68 million in international local trips in first 7 months of 2025. The Office of the Vice President said that it has spent 20.68 million of its 2025 international and local travel fund in the first 7 months of 2025. Sinungaling. Ang gaga. Diba? So yan mga kaibigan, ginamit niya ang pondo ng bayan. Ginamit niya ang pera natin para sa kanyang personal na trip. Ang yabang pa, di ba? Tinawag pang bobo yung administrasyon dahil daw hindi daw siya maintindihan. Hindi naman daw siya gumagamit ng pera ng taong bayan. Ayan eto lumabas Gumamit siya ng pera ng taong bayan. Milyones. Ganyan ang ginawa ng Vice Presidente. Niluloko tayo habang tayo dito mga Pilipino isang kahig, isang tuka. Kailangan pa natin na magtrabaho para lang tayo ay makakain. Samantalang siya, andyan, gumagastos lang siya ng pera ng bayan nang walang kagatul-gatul. Alam mo, sanay talaga siya sa panluloko, Sanay talaga siya sa pagnanakaw. Tatak Duterte, magnanakaw. Yan talaga, Tatak Duterte, magnanakaw. Sanay sa paggastos, sanay sa paggastos ng pondo ng taong bayan. Wala silang awa sa taong bayan, mga kaibigan. Ginagastos lang nila ang pondo, ang pera, ang taxes ng taong bayan sa kanilang personal na pamamasya. Grabe mga kaibigan, ang sama ng ugali. Pakasama. Grabe, ang sama talaga mga kaibigan ng ugali. Nakaka-high blood talaga. Kasi malaman mo ginagamit yung pera ng taong bayan. Galit na galit na hindi naman daw siya gumagamit ng pondo ng bayan. Galit na galit pa siya pagkatapos na lalabas. Sino naging bobo? Siya ang bobo. Dahil bukod sa bobo siya, sinungaling pa siya. Dahil hindi siya nagsasabi ng totoo na gumagamit siya at gumagastos siya ng pera ng taong bayan. Bobo na siya, sinungaling siya. Nakakatulong pa ba itong babae na to? Nakakatulong pa ba ito sa gabi? Wala na ba talaga siya natitira kahit na kaunting konsensya? My God, parang wala na talaga siyang natitira kahit katiting na konsensya. Mga kaibigan, talagang gano'n na siya katalabak. Gano'n na talaga ka-rooted yung kanyang pagiging kurap. Grabe mga kaibigan, talabak na talaga, kurakot, magnanakaw.
Grabe, magnanakaw sa pondo ng bayan. Ba, grabe. Sino lang yung aayon sa kanya? Yung mga tanga na kapwa niya DDS. Yung mga tanga na mga kapwa niya DDS, sasabihin, ay okay lang yan. Sasabihin, ay baka nainggit ka lang, ay okay lang yan. Pera niyo ba yan? Pera yan ng mga Pilipino. Hindi ninyo pera yan. Kung kayo okay lang, sana kayo na lang ang gumastos ng kanyang trip. Pero pondo yan ng taong bayan na dapat ay inilalagay sa tama at hindi na ginagastos ng personal na trip na pamamasyal. Grabe, ang kapal ng mukha. Kaya pala yung mukha niya lalong kumakapal sa katabaan dahil karma na pala yun. Nakakarma na siya sa sobrang kapal ng kanyang mukha. Biruin mo, gagastos pera ng bayan. At naniniwala ka na 20 point na ito lang ang gastos niya? Naniniwala ka na yan lang ang gastos niya? Na 20.68 billion lang? Naniniwala ka na yan lang talaga ang gastos niya? Hindi, nagsisinungaling yan. Baka ang gastos niyan ay umaabot na ng 600 million. Sinungaling yun eh. Wala naman yung sinabing tama eh. Diba? Ang sabi nga ni Percy Lapid, eh, kailan ba nagsabi ng tama? Kailan ba nagsabi ng totoo ang mga Duterte? Wala namang sinabing totoo ang mga Duterte. Sa 100 na sinasabi nila, isa lang siguro doon ang tama o baka wala pa nga talagang walang sinabing tama. Dahil puro kasinungalingan ang ginagawa ng mga Duterte. Grabe, ang kapal ng mukha. Diba? Grabe. Mabuti mga kaibigan na nakakatulog pa siya sa gabi. Diba? Nakakatulog niya sa gabi na ganyan. Ginagastos niya ang pondo ng taong bayan. Ginagamit niya ang pondo ng taong bayan. Wala na talaga siyang konsensya. As in, wala na talaga siyang konsensya. Ang kapal ng kanyang mukha. Grabe, kakapalan ng kanyang mukha. Grabe talaga mga kaibigan. Super kapal ng mukha ni Sara Duterte. Makapal na makapal ang kanyang mukha, mga kaibigan. Super kapal na mukha ni Sara Duterte. Guys, wala na ako masabi kundi makapal talaga ang mukha niya. Kahit na insultuhin mo siya, wala sa kanya guys. Sobrang kapal ang kanyang mukha. Sanay na siya sa pagnanakaw. Sanay talaga siya sa pagnanakaw. Diba? Wala na, hindi na tinatablan. Makapal ang mukha. Magnanakaw. Naku, ang sarap murahin. Ay, mga kaibigan, no? So, diyan na lang muna, mga kaibigan. Baka kung ano pa ang masabi ko, no? At etong aking live, i-download ko to at ipopost ko to sa aking Facebook, no? Para marami din makapanood. Ang kapal ng mukha. Grabe. So, sa mga otoridad, habulin nito. Kasuhan nito. Huwag niyong hayaan na yan ay basta-basta nalang ginagamit ang pondo ng taong bayan. Pera natin yan. Pera yan ng mga Pilipino. Hindi dapat na inaabuso. Hindi dapat na ganyan ang ginagastos lang sa kanilang sariling travel ang pera ng mga Pilipino. Ang kapal ng mukha ng babae niyan. Real talk.